Sa sitio Maligaya, may isang lumang bahay na laging binabalot ng dilim kahit sa umaga. Ang kakaiba, wala itong pintuan. Mga bintana lang na sarado at ang bakod ay gawa sa lumang kahoy na may mga ukit na kakaibang simbolo. Sabi ng matatanda, dati itong bahay pasukan para sa mga naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Walang pinto dahil ang tanging paraan para makapasok ay kung ikaw mismo ang tawagin nito. Si Jessa, isang journalism student, ay gumagawa ng thesis tungkol sa mga urban legend. Dahil curious, nagpunta siya sa Sitio Maligaya para kapanayamin ang mga residente. Lahat ay tumangging magsalita maliban sa isang matandang babae na bulag, si Aling Rosa. Sabi nito, kung marinig mo ang katok mula sa loob ng bahay na yon, huwag mong sagutin kahit na paulit-ulit. Dahil kapag sinagot mo, hindi ka na lalabas. Ngunit bago siya umalis, inabot ni Aling Rosa ang isang maliit na kampanilya. Kapag tinawag ka, ito lang ang magpapaalis sa kanila. Pero isang beses mo lang pwedeng gamitin. Gabi nang dumating si Jessa sa tapat ng bahay, walang kuryente sa buong sitio at tanging ilaw ng buwan ang nagpapakita ng hugis ng gusali. Habang kinukuhanan niya ng litrato, nakarinig siya ng 3 katok mula sa loob. Mahina pero malinaw. Tok, tok, tok. Sinubukan niyang huwag pansinin pero naulit ito mas malakas. At sa pangatlong beses, may boses na mahina ngunit malinaw na nagsabi, "Pasok ka na, Jessa." Hindi niya alam kung paano, pero nang kumurap siya, nasa loob na siya ng bahay. Ang paligid ay puno ng lumang kasangkapan na may makapal na alikabok. Sa kisame, nakasabit ang mga chandelier na puno ng sapot ng gagamba. At sa dingding, may mga lumang larawan ng mga taong walang mukha, pawang makinis na balat kung nasaan dapat ang mata at bibig. Sa sahig, nakakalat ang mga laruan ng bata, pero lahat ay sira at may mancha ng dugo. Habang nag-iikot, napansin niyang sa bawat liko ng pasilyo, may mga aninong sumusunod sa peripheral vision niya. Hindi sila gumagalaw kapag direkta niyang tinitingnan, pero ramdam niyang palapit ng palapit ang mga ito. Maya-maya, mula sa itaas ng hagdan, may batang nakatayo, maputla at walang mata. Nakaturo ito sa kanya, sabay bulong, "Huwag ka nang lumabas." Naisip ni Jessa na oras na para umalis, pero wala siyang makita kahit isang bintana o daan palabas. Lahat ng dinaanan niya ay parang umiikot pabalik sa sala.
Sa oras ng bahay, laging nakapako ang oras sa 3:05. Sa huling pag-ikot niya, bumukas ang sahig at mula roon may mga kamay na lumalabas, pilit siyang hinihila pababa. Narinig niya muli ang mga katok, pero ngayon ay nasa likod na niya at mas mabilis. Tok, 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 tok. Naalala niya ang kampanilya ni Aling Rosa. Mabilis niya itong kinuha at pinatunog. Sa bawat tunog nito, sumisigaw ang mga anino, unti-unting naglalaho. Sa isang iglap, bumagsak siya sa labas ng bahay, hingal na hingal. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala na ang bakod, wala na ang bahay. Tanging kakahuyan na lang ang naroon. Pagbalik niya sa lungsod, nang i-develop niya ang mga litrato, lahat ng kuha ay normal maliban sa isang larawan ng sala ng bahay at sa gitna nito si Jessa nakatayo at nakangiti. Pero wala na rin siyang mukha. At mula noon, gabi-gabi sa kanyang apartment, naririnig niyang may kumakatok mula sa loob ng aparador. 3 beses. Laging 3